Naranasan niyo na bang manalangin ng buong sidhi, halos maramdaman ninyong nayayanig ang paligid, nagsusumamo, nagmamakaawa, sumisigaw sa kawalan, ngunit ang tanging naging tugon ay isang nakabibinging katahimikan. Kung oo, hindi kayo nag-iisa. Ito marahil ang isa sa pinakamabigat na tanong para sa isang mananampalataya. Bakit tila tahimik ang Diyos? Ngayon, hindi natin uulitin ang mga gasgas ng pahayag na marahil ay paulit-ulit na ninyong narinig. Sisiyasatin natin ng mas malalim at pag-uusapan ang nakakubling dahilan ng katahimikang ito. Ang dahilan na bihirang banggitin ng mga pastor dahil ito ay nag-uudyok sa atin na suriin muli ang mismong pundasyon ng ating pananampalataya at mga inaasahan. Maghanda kayo sapagkat posibleng mabago ng inyong maririnig ang buong pananaw ninyo sa lahat ng bagay. Para sa simula, tanggapin natin ang maliwanag na katotohanan. Ang pakiramdam na hindi kayo naririnig ng Diyos ay normal. Pinagdaanan na ito hindi lang ng ordinaryong tao, kundi pati ng mga bayani sa Biblia at maging ng mga banal. Sila man ay nagtanong din, Panginoon, hanggang kailan? Bakit mo ikinukubli ang iyong muka? Karaniwan, may ilang standard na sagot diyan. Ito ay pagsubok sa pananampalataya, ito ay dahil sa inyong kasalanan, o ang Diyos ay nagsasalita ngunit hindi nyo lang marinig. May punto ang lahat ng ito, ngunit ito'y bahagi lamang ng buong larawan. At ang pinakakagiliw-giliw na bahagi, tulad ng dati, ay nakatago sa ating paningin. Kaya, simulan natin sa pinakamahalaga at marahil sa pinakanakakubling dahilan. Ang unang pagkakamali na halos lahat sa atin ay nagagawa ay ang ating sariling mga inaasahan. Pag-isipan ninyo ito. Paano ba natin karaniwang naiisip ang pakikipag-ugnayan sa Diyos? Kadalasan, walang kamalay-malay nating inaasahan ang isang bagay na parang tumawag ka sa customer service hotline. Nagtatype tayo ng numero sa pamamagitan ng panalangin. Inilalahad ang ating problema sa operator sa langit at naghihintay ng malinaw at sunod-sunod na instruksyon. Pindutin ng isa kung kailangan mo ng kagalingan. Pindutin ng dalawa kung kailangan mo ng tulong sa pananalapi. Nagtatanong tayo, Panginoon, ano po ang gagawin ko? Magre-resign ba ako sa trabahong ito o hindi? Lilipat ba ako ng tirahan o mananatili? Siya na po ba ang taong para sa akin? At umaasa tayo ng sagot na hindi magbibigay ng anumang pag-aalinlangan. Isang malakas na tinig mula sa langit, tulad sa mga pelikula. O di kaya, isang malinaw na palatandaan na hindi maaaring bigyang kahulugan sa dalawang paraan. Para bang may kidlat na tatama sa tamang lugar o may kalapati na didapo sa tamang balikat. Pero, ito ang punto. Ang ganitong pamamaraan ay ginagawang isang transaksyon ang ating relasyon sa Diyos, isang espiritual na pagkonsumo. Nagawa ko na ang bahagi ko. Nagdasal, nag-ayuno, nagsimba. Ngayon, turno mo na. Ibigay mo ang hinihingi ko. Ito ay nagpapababa sa walang hanggan at di maarok na kapangyarihan ng Diyos sa antas ng ating personal na katulong, isang genie mula sa lampara, o sa pinakamaganda, isang napakakomplikadong voice assistant. Maginhawa ang pamamaraang ito. Iniaalis nito ang pananagutan sa atin. Ngunit, inilalayo din tayo nito sa pinakamahalaga, ang paglago. Kung nakakatanggap tayo ng malinaw na instruksyon sa bawat hakbang, hindi tayo matututong gumawa ng desisyon. Hindi kailanman uunlad ang ating intuwisyon, karunungan, at higit sa lahat, ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi kaalaman. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa gitna ng kawalan ng katiyakan. At ang ating maling mga inaasahan ang nagiging dahilan upang makita natin ang nakapagliligtas na kawalan ng katiyakan na ito bilang isang nakakabingi
at walang laman na katahimikan, sige, dumako na tayo sa ikalawang ideya na nagmula sa nauna. Paano kung ang Diyos ay patuloy na nagsasalita, ngunit hindi lang natin nauunawaan ang kanyang wika? Isipin mo na dumating ka sa ibang bansa na walang alam ni isang salita sa kanilang lokal na lengguwahe. Maglalakad ka sa mga kalye, makakakita ng mga galaw, makakarinig ng mga salita, pero para sa iyo, ingay lang ito sa background. Makakaramdam ka ng pag-iisa at pagkalito, iniisip na walang gustong makipag-usap sa iyo. Bagamat sa totoo lang, maaaring sinusubukan ka na nilang tulungan, gabayan, o simpleng bumabati lang. Halos ganoon din ang nangyayari sa ating relasyon sa Diyos. Inaasam natin na magsasalita siya sa ating wika, ang wika ng mga salita, lohika, at direktang tagubilin. Sanay tayo na ganoon ang paraan ng pagtanggap ng impormasyon. Ngunit ang wika ng Diyos ay mas malawak at mas maraming anyo. Nagsasalita siya sa wika ng mga pangyayari. Yung nagkataong pagkikita na nagpabago sa buhay mo. Yung biglaang problema sa trabaho na nagtulak sa iyo para magbago ng direksyon at sa huli ay nagdulot ng tagumpay. Yung libro na aksidenteng napansin mo sa tamang-tamang sandali. Madalas, tinatawag natin itong mga pagkakataon. Pero paano kung ito ang kanyang sagot? Nagsasalita siya sa wika ng mga tahimik na pagkaunawa. Yung kaisipan na biglang pumapasok sa isip mo habang naglalakad o naliligo. Yung panloob na pakiramdam, yung intuisyon na bumubulong, oo, ito ang tama, or hindi, huwag kang pumunta rito. Hindi ito malakas na boses, kundi isang mahinang bulong sa kaibuturan ng ating puso. Para marinig ito, kailangan nating manahimik, itigil ang pagmamadali sa paghiling at pakinggan lang ang katahimikan sa loob natin. Nagsasalita siya sa pamamagitan ng ibang tao. Minsan, ang mga tamang salita ng pagsuporta o matalinong payo ay nanggagaling sa mga lugar na hindi natin inaasahan, mula sa isang kaibigan, kasamahan, o kahit isang estranghero. Ang problema, hindi tayo nakatono sa dalas na ito. Ang ating panloob na receiver ay puno ng ingay ng ating sariling kagustuhan, takot, at inaasahan. Naghahanap tayo ng himala sa kulog at kidlat, pero dumarating ito sa mahinang hihip ng hangin. At hanggat hindi natin natutunang kilalanin ang mga banayad na senyalis na ito, lagi nating iisipin na tahimik ang Diyos. At ngayon, narating na natin ang pinakabuod ng ating usapan, ang lihim na dahilan na bihira nating marinig mula sa pulpito ng simbahan. Dahil ito'y hindi komportable. Pinipilit tayo nitong maging ganap at matanda. Simple lang ang ideya, ngunit nakakagulat. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi tanda ng kanyang kawalan o kawalang bahala. Ito ang halaga ng ating kalayaan. Pag nilayan ninyo ito sandali, isipin ng isang matalinong magulang na nagtuturo sa kanyang anak na lumakad. Hindi niya habang buhay hahawakan ng mahigpit ang kamay nito. Sa isang punto, kailangan niya itong bitawan. Uurong siya ng ilang hakbang at na may kaba sa puso, sasaksihan ng paslit na gumegewang-gewang sa paggawa ng kanyang unang, hindi tiyak na mga hakbang. Mababagsak ba siya? Oo. Masasaktan ba siya? Marahil. Ngunit sa ganitong paraan lamang siya matututong lumakad ng mag-isa. Kung ang magulang ay patuloy na sisigaw ng dito ang paa, ngayon ang kaliwa. Ingat, may harang. Hindi niya mapapalaki ang isang independenteng tao, kundi isang walang kumpiyansang tagasunod lamang ng utos. Ang katahimikan ng magulang sa kritikal na sandaling ito ay hindi kawalang bahala. Ito ang pinakamataas na pagpapakita ng pag-ibig at tiwala sa kanyang anak. Ngayon, isipin ninyo ang isang mundo kung saan hindi tahimik ang Diyos. Kung saan, sa bawat panalangin natin ay may agad, malinaw na sagot at instruksyon.
Pumunta ka roon. Sabihin mo ito. Mahalin mo ang taong ito. Sa ganoong mundo, walang pagkakamali. Totoo iyon. Ngunit wala ring pagpipilian. Tayo ay magiging mga manika lamang, mga biorobot na perpektong nagsasagawa ng makalangit na programa. Magkakaroon ba ng tunay, tapat na pag-ibig sa ganoong mundo? Hindi, dahil ang pag-ibig ay maaari lamang maging malaya. Maaari bang pilitin ng isang tao na umibig sa pamamagitan ng utos? Siyempre, hindi. Kaya naman, ang kanyang katahimikan ay hindi parusa o pagwawalang bahala. Ito ang kanyang pinakadakilang regalo sa atin. Ito ang banal na espasyong inilaan niya para sa atin. Espasyo kung saan tayo natututo, nagkakamali, lumalago, at sa huli, gumagawa ng ating sariling may malay na pagpili, ang maniwala o hindi maniwala, ang magmahal o hindi magmahal. Ito ang katahimikan kung saan isinisilang ang ating pagkatao. At ito ang pinakamahalaga, pinakatagong dahilan kung bakit sa pinakamalakas nating sigaw, minsan tanging katahimikan lamang ang ating natatanggap na tugon. Narito ang isang mahalagang kaisipan. Isipin ninyo, paano kaya kung ang Diyos ay sumasagot sa bawat dasal natin ng malinaw at direkta? Kung siya, gaya ng isang mahigpit na magulang, ay laging nagsasabi, pumunta ka roon, huwag mong gawin yan, o kausapin mo ang taong ito, ang buhay natin ay magiging parang pagsunod lang sa isang GPS. Wala nang puwang para sa ating sariling pagpili. Wala nang lugar para sa pananampalataya na batay sa tiwala. At higit sa lahat, wala nang matitirang puwang para sa pag-ibig. Dahil ang tunay na pag-ibig ay malaya lamang. Ang katahimikan ng Diyos ay ang espasyong sadyang inilaan niya para sa atin. Espasyo kung saan natututo tayong magdesisyon ng mag-isa at panagutan ang mga desisyong ito. Natututo tayong magtiwala hindi dahil sa utos, kundi dahil sa malaya nating piniling maniwala. Ang kanyang katahimikan ay hindi kawalan ng pagpapahalaga. Ito ay ang pinakamataas na antas ng paggalang niya sa atin at sa ating malayang kalooban. Hindi niya tayo nais na maging mga robot na sumusunod lang sa programa. Nais niya tayong maging mga anak na natututong lumakad ng mag-isa, kahit pamadapa at masugatan. At siya ay laging naroon para saluhin tayo. Hindi man sa pamamagitan ng boses, kundi sa di nakikitang suporta. Kaya siguro, ang pangunahing tanong ay hindi bakit tahimik ang Diyos, kundi paano ko ginagamit ang kalayaang ibinibigay ng kanyang katahimikan sa akin. Marahil, ang kanyang pangunahing sagot ay hindi nakatago sa mga salita, kundi sa mismong katahimikang ito na punong-puno ng mga posibilidad. Maraming salamat sa inyong panonood ng video na ito hanggang sa huli. Kung nakita ninyong makabuluhan o interesante ang kaisipang ito, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mawalan ng mga bagong malalim na talakayan. Ngayon, isang tanong para sa inyo. Paano ninyo nararanasan o naramdaman ang katahimikan na ito? Naranasan na ba ninyo na makatanggap ng sagot hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa mga pangyayari o sa isang panloob na pakiramdam? Ibahagi ang inyong kwento sa comments. Pag-usapan natin ito ng sama-sama